Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pangunglikod. Or good morning. So today is June 10, 2026. Nandito tayo sa Victoria Morato, Scout Borromeo, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Coda Lines bus sa may Concepcion Cubao, Immaculate Concepcion Cubao po, Quezon City. Okay, magbabalik pa tayo mamaya ng tiba para nakuha na po natin sila. Grabe. Gasolina, mga crudo, para dun sa mga power, saka mga generator, ng mga facilities lang sa mga hospital. Ako ang tinig ni Julie Castillo, tagapagsalita ng Office of the President. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Ang DPWH pinapigil sa rin ng mga pribadong pagtitista para tumulong sa pagkasayos sa mga kalsada at kapinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Alan Gatong Sala. Ikinuutos na ni DPWH sa ng total mobilization ng pribadong pagtitista para makatulong sa pagkasayos sa mga kalsada at tulay. Hindi kasunod ng magnitude 7.8 na ilalis doon sa Mindanao. Sa palayan kay Caesar matawag ng inspeksyon sa bagong Kusari sa San Francisco High School sa Quezon City. Grabe ng taligid na magtutulungan na ang pribadong pagtitista para pag-inusin ang mga heavy equipment at mga takal. Masyadong malawak kanyang bintana sa mga kalsada at tulay at kailangan gumawa ng magpapupang balik ka normal ang mga daanan. Kabilang kanya dito ang Sarangani, General Santos, EMS po pala, no? At Davao Ventura. Hindi nakakayanin lang ng DPWH kaya kailangan na at sa mga pribadong kontraktista may mga tulay na putol habang may kalsada na matigay at nagkaroon pa ng pagtubo. Ako talaga sa Service Project City naman di palit ng totoo. Super balita sa tanghali nationwide. Pangulong Bongbong Marcos kumilang sa lahat ng Pilipino na makiisa sa pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Tuesday is Italia. Tuesday. Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan na may papel sa pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao na isang patuloy lamang ang pagtulong ng may pagpupursige. Sinabi ng Pangulo na maraming mga Pilipino ngayon ang halos... Ma'am, yung ano lang po, pakinda lang yung ano, no? Yung exact amount na kasi wala tayong ano. Kailangan pagtulungan aya ang lahat, gobyerno man, pribadong sektor at iba pa mga organisasyon para maibsan ang pagigilap na nararanasan ngayon ng mga tinamaan ng matinding trahedya. Sinabi ni Palace Press Officer at Special Communications Office Undersecretary Atty. Claire Castro na nais ng Pangulo na bilisan ang pagkilos upang hindi naman madagdagan pa ang dalahin ng mga biktima ng pandemic at marami naman hindi sila pinababayaan ng pamahalaan at ng kapwa natin mga Pilipino. Iniutos din ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy pa rin ang mga pagmahanda sa karampatang pagtulong sa anumang posibleng pagsama ng iba't ibang kalagdan at gawing motivation sa pagtulong ang kalagayan ngayon ng mga biktima ng lindol. Ako, sa isang ni GMA sa radyo DPWH, balita ko. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Inaasahan naman sa susunod na linggo pa may babalik ang operasyon ng mga commercial flights sa General Santos International Airport sa General Santos City. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, batay sa kinuwang assessment ng mga structural engineer, walang nakitang pinsala sa mga runway, bukod na lamang sa ikot ibahagi kung saan nakaparada ang mga aeroplano. Hindi rin naman nagtamo na matinding pinsala ang tower at maaari na itong gamitin matapos na mapalitan ang mga bintanang salamin ng pagkakat at naman ng malaking sira. Wala rin naman may natuloy na major damage o matinding pinsala sa passenger terminal. Ay kay Lopez, may tinutulong silang lugar na pansamantala gagamitin para sa operasyon ng mga commercial flights. Area po ang lipatan ng tipo ng wireless lipatan dito sa diyan at yung cross-coordination with the airlines also. Di ba airlines dito kahapon ang paglalagay na rin ang kanilang reaction also to bring people back to airlines for their investment also. Ngayon po ang private na masabi ko po na hindi pa makakaresume yung commercial operation kasi inaayos pa po. Kaya lang yung tagigil in everything. Binigyan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, samantala bukod sa General Santos International
Paliparan sa ilang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sinusuri na rin ng Department of Transportation o DOTR ang integridad ng mga pantalan sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, dalawang pantalan na lamang ang hindi pa nasusuri dahil inaccessible o hindi pa rin mapuntahan sa ngayon, partikular ang pantalan sa Sarangani at Ramos Island. Paliwanag ng kanina mas komplikado ang pagsusuri sa structural integrity ng mga pantalan kumpara sa mga paliparan. Lang. Sa tapos pala sa ng mga building at building. Ito mga nasabi na kutuar, yung mga work, yung mga gawingan talaga, kailangan makalimutan underwater system po yan, yung pinoli, o ano pa talaga nangyari. So, kahit talagang sirain na natin po, o pwede pa natin maayos. So, medyo may komplikado po kasi makikita niyo po, parang kinikot po mapagkaran, ang lalaki po na lang tra. Parang sa Jensan po, talagang lumabas po yung tubig. Yan ang dinig ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Halos 5 pantalan naman sa Soxarja ang lubhang napinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Yan ang sinabi ni Governor Noemi Villarreal sa kapagsalita ng Philippine Coast Guard matapos ang ginawa nilang inspeksyon sa mga pampubliko at pribadong mga pantalan. Ang pantalan nagpapasili ng anti-persistent dahil sa epektong nitong lindol. Ito po yung sa may Bulisan Private Port, sa may Barangay Colon, sa may Maasin. Sex Private Port, sa may Barangay Samanga, sa may Maasin din po yan. Sa Tayuca Private Port, sa may Sarangani, Madapagan Port Landing, sa may Madapagan Sarangani, at sa may Port of Silang, marami po tayo makita ng mga nag-track po. At ito po, water constantly, talagang heavily at severely damaged po. Patuloy din na may ipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao para malaman kung saan ligtas na dumaan ang mga barko na magdadala ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ang report po sa atin, talagang yung mga daan ay talagang may mga cracks tayo at hindi po magiging safe para sa ating mga publiko sa ating mga kababayan na nagkakasang lugar sa mga kanya. So, actually, ang ating po mag-function yan, ito coordination with the local government to find out ang pinaka-best at safe na lugar para sa ating mga barko na makadaon. Kaya nakapagbiyanas ng tulong ang PCG o Philippine Coast Guard sa ilang lugar sa Sarangani. Ngayon ang ating best FODRT Cloud na saan ay nagdala po tayo ng halos mahigit 1,200 carries na galing sa DSWD at yan po ay intended to be delivered sa mga apektado sa sila po ng municipal ng land. At ang ating po sa napisama ng Coast Guard Office at ng Coast Guard District House sa Mindanao ay nag-deploy po ng kanyang 24-meter vessel FODRT Malamawi. Sakay po ang mga boat personnel at mga passengers na galing po sa DSWD. Ang ito po ay pagkakasama ng pangkakalitan. Ini si Commodore Noemi Villarreal sa kapagsalita ng Philippine Coast Guard. Ito ang super balita sa tanghali. Nagbabalik sa normal na klase sa mga pampublikong paaralan sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Posibleng matagalan pa. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, Alan Gatong Spaso. Posibleng tumagal pa ng ilang buwan bago pa ibabalik ang pasok sa mga paaralan na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon kay Education Secretary Sonny Angara at mahirap pagpasok sa mga at magbabalik ang mga pasok sa mga paaralan. Nauna rin po ipinagpapos ni Pangulong Marcos ang suspension sa klase dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. So initial na ulan na nakarating sa paligid, nasa 1,129 na paaralan ang naapektuhan habang mahigit 150 eskwelahan ang nasira. Sa ngayon ay tuloy-tuloy umano ang kanilang assessment sa mga naapektuhan paaralan kaso pag-iisip ang kanilang mga takuhan para bigyan ang iba pang lugar sa Mindanao. Ginagamit din ang mga evacuation center sa mga eskwelahan at apektado rin pati ang mga grupo sa malakas na lindol. Kakailangan din sa structural integrity ang mga paaralan bago ipagamit muli sa mga estudyante. Ako siya nagkas ng TV sa Radio DCWB, Balitang ito. Ito ang super balita sa tanghali. Nationwide! Sinilangin ng Mindanao ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para alamin ang lawak ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol.
Kabilang sa bibisitahin ng Pangulo, isang ospital at 2 paaralan sa General Santos City. Tutungo rin ng Pangulo sa General Santos City, Ubalbaga, kung saan ginagawa ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuang residente sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation. Nagkaroon din ng psychosocial intervention o incident stress debriefing ang DSWD sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang Assistant Secretary Rindon Lao, nakapagsalita ng DSWD, sinanay ang kanilang mga camp manager at mga social worker upang obserbahan ang mga posibleng pagbabago sa ikinikilos ng mga naapektuhang mga residente kasunod ng kalamidad. Pag may mga na-observe po sila, no, na mga behaviors ng mga IDPs, halimbawa yung sobrang umiiyak, sobrang takot, lalo na pag ilang after siya, pinakausap po yan ng mga managers, ng ating mga social workers, and then pinaka-answer din, and kung mga kabataan yan, mga bata yan, may therapies na ginagawa dito. Sabi ni Biglaw na mahalaga na masiguro may maningang normal na psychosocial functioning ng mga naapektuhang residente para sa kanilang pagmamon. Yung napakailangan ng natin, halimbawa ng may makakain, may tubig, shelter, yung napag-usama natin yung psychosocial first aid. But again, hindi yan sapat para ma-informal psychosocial functioning ng isang individual. Kasi siyempre, nasira yung kanyang pabuhayan, nasira ang bahay. So dapat tayo kapag bigay ng karagdagang intervention, like emergency cash transfer. Ito po. Ang Assistant Secretary Rindon Lao, nakapagsalita ng DSWD. Ito ang super balita sa tanghali. Terminal pala to. Garage or ipapadala ko muna yung Department of Human Settlements and Urban Development sa mga beneficiaryong apektado ng malakas na lindol sa Mindanao si Alan Gato sa Pasay. Alan, Pinagputos ng Department of Human Settlements and Urban Development bilang ang housing para mag-promote ang 9 Ayun, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. maraming kalsada na Paalam po. ng